Mga taong hindi deserve tulungan. May mabigat ka bang problema na dapat ikaw mismo ang humahanap o gumagawa ng solusyon, pero inaasa mo sa iba para malampasan mo ang iyong pinagdadaanan? Tapusin mo ang video na to para malaman mo kung isa ka sa mga taong hindi deserve tulungan. Ako nga pala si Billy Sioson, isang entrepreneur dito sa Pilipinas. At bago natin ito pagpatuloy, ay magkikwento muna ako. Noong unang taon ko sa UAE, nung araw ng aking day off, ay nakapagsimba ako sa St. Mary's Church diyan sa Udmeta, Dubai. At nung ako'y papasok sa simbahan, may isang batang naglalakad. Nung malapit na ako dun sa bata, bigla siyang nadapa sa aking harapan at ang ginawa ko ay itinayo ko siya at ibinalik ko siya sa kanyang magulang. Ang pagkakasabi sa akin ng tatay niya ay na-appreciate niya raw na tinulungan ko yung bata. Pero dapat daw hayaan ko na lang daw siya na kusang tumayo para malaman niya na pag nadapa, kailangan niyang tumayo uli. So parang naisip ko tuloy na kung isa kang taong may problema, kailangan mo itong solusyonan at harapin kung ano yung problema mong pinagdadaanan. Tumatak sa akin yung sinabi nung lalaki doon sa simbahan, kaya hanggang sa aking pag-uwi, iniisip ko yung pagkakasabi nung lalaki na kaya pala ang mga Pilipino ay laging humihingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak, kasi sanay tayo na tinutulungan. Sa kanila daw kasi pagka yung mga bata nadadapa, hinahayaan lang nilang tumayo para malaman nila na kailangan nilang tumayo sa sarili nila. At nung lumipas po ang ilang mga taon, may mga kasamahan ako diyan sa Dubai na nagkakaproblema pagka yung tinatawagan sila ng kanilang mga kaanak at humihingi ng tulong o humihingi ng pera sa kanila. May mga pagkakataon pa nga na yung iba nagkakabaon-baon sa utang kasi hindi naman na ibabalik sa oras o minsan hindi na talaga na ibabalik. Kaya naman po, naisip ko tuloy na maswerte pa pala ako. Kasi po, sa akin naman, sa case ko, hindi naman po ako nahihingan o nauutangan. Kahit nga po sa mother ko, pagka sinabi kong kailangan mo ba ng pera, sabi niya hindi, basta mag-ipon ka lang dyan at okay naman kami rito. Ngayon, kung ikaw ang ma-short yan, sabihin mo sa akin, ako muna mag-aabono. At ganun din po ako kaswerte sa mag-ina ko kasi hindi naman po sila ganong humihingi at kung ano yung pinapadala ko, napagkakasya naman po nila. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi nila deserve ang tulong mo. Una, dahil magiging tamad sila. Kadalasan po ng nanghihingi o nanghihiram, pagka nasolusyonan na nila ang kanilang problema o nalampasan, kinakalimutan na po nila na may utang sila. Para bang okay lang sa kanila na hindi nila pinaghirapan yung pera at yung tao ang nagdudusa. Sumunod, hindi sila natututo doon sa mga pinagdadaanan nilang problema. Alam naman po natin na pagka meron tayong nalampasan na problema, ay meron tayong mapupulot na aral. Pero kagaya nga po nung nasabi ko, karamihan doon sa nanghihiram na hindi nababayaran, nagiging palaasan na lang na sa susunod siguro pahihiramin naman ako nito kaya okay lang. Sumunod, nagiging palaasa sila sa iba. Dahil nga merong tumutulong sa kanila, ang akala nila normal na lang yung paghingi nila ng tulong para malampasan nila ang mga problema pinagdadaanan nila. Sumunod, magagalit sila sa'yo pagka hindi mo sila napagbigyan o hindi mo sila napautang. Kadalasan po kasi kahit sa akin mismo, pagka merong kakilalang hindi mo natulungan, bigla ka na lang hindi papansinin. Pero pagka naman natulungan mo, magpapasalamat ng isang beses at hindi ka nababalikan. Marami po akong na-experience na ganyan na pagka nanghihiram sila sa'yo o nanghihingi sila sa'yo ng tulong, ang tulong lang na pwede mong ibigay o ipahiram pera. At pagka hindi mo naman napagbigyan, hindi ka napapansinin. Pagka naman napagbigyan mo, papasalamat dun sa araw na nakuha nila yung pera, pero hindi ka na rin papansinin. Kaya saan ka lulugar? So, hayaan mo na lang silang matuto para naman na at least nakatulong ka pa sa kanila. Sumunod, kadalasan nagiging entitled sila. Akala nila parang karapatan na nilang manghiram kahit hindi naman sila nagpapakahirap do sa mga perang pinapahiram mo sa kanila. Kaya talagang
hindi nila deserve na tulungan mo sila. Sumunod, nawawala na yung kakayanan nilang sumolusyon sa mga problemang pinagdadaanan nila. Nakaasa na lang sila sa mga taong nakapaligid sa kanila o dun sa mga taong nagpapahiram sa kanila. Kaya yun na lang yung naiisip nilang solusyon. Wala na silang maiisip na ibang solusyon kundi umasa o manghiram sa iyo. Sumunod, yung iba nauuwi na lang sa pagbibisyo. Meron din ako kasing kilala na ang magulang niya OFW, pinadadalan siya, tapos pagka nakuha niya na yung pera, ipangbibisyo. Minsan pa nga, nauuwi pa sa pagsasanlaan ng gamit, tapos ipangbibisyo nila. Kaya dapat matuto rin sila kung paano nila itataguyod yung sarili nila. Kaya naniniwala ako na dapat pinipili lang natin ang mga taong deserve tulungan dahil pag may minsan kang natulungan, ay siguradong lalapit at lalapit ulit sila sa iyo. Bakit ko ba ito ginagawa? Ginagawa ko ito para mapaalalahanan natin ang bawat isa na kapag tayo tutulong, ay tingnan muna natin kung karapat-dapat talaga silang tulungan. Ang kalaban kasi natin dito ay yung mga abusadong tao na binibigyan na natin ng tulong na pag minsan ay hindi na pagbigyan, ay masama pa ang sasabihin sa iyo. Kaya naman, kailangan tingnan natin kung deserve ba ng isang taong may problema ang bawat maitutulong natin nang sa ganon ay matuto rin silang humarap sa kanilang mga problema. At nang sa ganon ay mas maging maayos silang tao. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-share para mas marami pang tao ang makapanood. Kaya anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang kayo ay naglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao. Muli, ako si Billy, nakasama ninyo sa pagbabago ng mundo.